Narito na naman po tayo sa ating devotional journey. Yan, masaya ito masaya, maganda, in the Lord. Colossians chapter 2, maganda umaga. As you therefore have received Christ, Jesus the Lord, so walk in Him, rooted, build up in Him. Yan, yung verse 7 po. And established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Napakaganda nitong verse nito. Sobrang binigay niya ng dahilan para tayo po ay lalong lumakas at pagpalain. Ayan. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord, for this morning. We ask that you will continue to be with us as we give glory to your holy name, Lord. Naniniwala kami may gagawin ka. Maganda ang iyong plano, maganda ang iyong iniisip para sa amin sa umaga ito. At ikaw po ay maluluwalhati at mapapasalamatan, mabibigyan ng matinding parangal ang iyong pangalan sa amin pong pag-uusap na ito, sa amin pong devotional journey. Thank you, Father God. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Ang una po ay ito, Deuteronomy chapter 11. Ito po yung ating bibigyan pansin. Verse 1, ito pong sabi. Ang una ay tungkol sa pagiging obedient. Ayan, obedience po ang nakalagay. No? Ano sabi ron? Love the Lord your God and do what He wants you to do. Always obey His laws, rules, and commands. Nakita natin yan para lalo tayong lumalim, maging masunurin tayo sa Diyos. Ayan, kahit hindi na sa tao, sa Diyos. Ayan. Kasi pagka sumunod po tayo sa Diyos, diretso na rin po yan. Magiging masunurin tayo sa mga lingkod ng Panginoon. Pagka meron po silang gustong sabihin sa atin, maging sa gobyerno, magiging blessed na citizen ka. At lahat ng iyong ginagawa ay patungkol po sa pagiging masunurin. Pag ginawa nating sumunod una sa Diyos, kasi wala naman siyang gustong ituro sa atin kung di gawin ang tama. Yan po ang ginagawa ng Panginoon sa ating lahat. At napakaganda po nito. No? Kaya pag minahal mo ang Diyos, ang Panginoon, no? At ginawa mo ang kanyang pinagagawa at lagi mong sinusunod ang kanyang mga utos, marami po itong mga sangay. There's a lot of things na may hit nito. At makikita mo sa sarili mo, masunurin ka na. Kaya nga po ako naging masunuring citizen, naging masunurin sa lahat ng aking mga ginagawa. Napakabuti po ng ating Diyos. Pangalawa po ay ang submission. Yan, ikaw ay lalalim, magiging grounded ka kapag marunong tayong mag-submit. Remember today, and the discipline you've learned, you learned from the Lord your God. I'm not talking to your children. They didn't see and experience any of this. You saw and experienced this great power, His mighty hand and powerful arm. Ibig sabihin, ikaw na marami nang naranasan sa Diyos. Ikaw na marami nang pinagdaanan sa Panginoon. Natutunan mo na ang mag-submit. Alam mo ba na lalo kang lumalalim sa Diyos? Kung hindi lang ikaw masunurin, marunong ka pa mag-submit. God, I submit to your words. I submit to your command. I submit. Pag sinasabi mo yun at ginagawa mo yun sa buhay mo, grabe, makikita mo ang sarili mo talaga namang, God, thank you so much for being with me. Thank you for doing a lot of things sa buhay ko. Kasi nakikita mo, no, kahit na may pinagdadaanan ka, kayang-kaya mo mag-submit sa pinagagawa ng Lord. Ayan, hindi ka magko-compromise, hindi ka mag-iisip ng hindi maganda, hindi ka titingin at ikaw ay para bang pinahalagan mo lang yung damdamin mo, pinahalagan mo lang yung nararamdaman mo, hindi na ganon. Ang nakikita mo sa sarili mo, inaayos ka ng Diyos, tinutuwid ka, natututo ka, at maraming nangyayaring magaganda sa buhay mo. Why? Kasi nga, marunong kang mag-submit. Alam mo kung paano magpasailalim sa salita at sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo inaalintana ang nakikita at nararamdaman mo sa buo mo, sa paligid mo. Nakikita mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Glory be to God. Pangatlo po ay ang experience. Nakapagpapalalim po ito sa atin. Lalo tayong lumalalim sa Panginoon kapag napakarami nating nararanasan mula sa Kanya. Sabi niya, you saw, verse 3 po, you saw the first miraculous. Yan na, yung una sa karanasan ay ang miraculous signs and deeds He did in Egypt to Pharaoh, the king of Egypt, and to his whole country. Nakita mo kung paano ka inalis ng Lord sa Ehipto ng buhay mo.
Nakita mo kung paanong ginawa niya at paano niya inayos ang mga nangyayari sa buhay mo. Maring meron kang mga nararanasan, meron kang mga bagay na nakita mong, nako, wala na, sabit na ako, may mangyayari hindi maganda sa buhay ko. No? Karanasan, yan. Kita mo yung mga himalang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Nakakapagpalalim po yan. Lalo pang nagiging grounded ka. Nagiging rooted ka sa Diyos. O, di ba? Nakikita mo sarili mo na lalo kang lumalalim, lalo na pag nararanasan mo ang mga himalang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Marami yung klase yan. Himala sa buhay, himala sa iyong sarili, himala sa iyong pagkatao. Nako, hallelujah. I'm really declaring that everyone will receive God's miracle in your life. Lahat ng kailangan mong himala, ibibigay ng Diyos yan kasi gusto niya maranasan mo siya. Yung buhay mo na mala Ehipto, yung buhay mo na merong pero, hari ng Ehipto na nanggugulo sa buhay mo. Alam mo, ang ginagawa ng Lord, gagawa siya ng himala para yung mga bagay na nangyayaring iyon ay makita mo ang kakapangyarihan ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. At ituloy po natin, sabi ng verse 4, you saw what He did. Kita niyo yung ginawa niya. Ang Egyptian army, yung mga kabayo, yung chariots, He drowned them in the Red Sea when they pursued you. So the Lord destroyed them forever. Kaya niyang alisin, baguhin ang mga nangyari sa iyo sa nakaraan mo. Kaya niyang ibahin ang istorya ng buhay mo. Kasi pag ikaw ay lumapit na sa Diyos, nagkakaroon ka ng panibagong istorya, panibagong pangyayari, panibagong magaganap sa buhay mo. At grabe na to, kapatid, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Wag lamang tayo sumubok sa Diyos kung hindi tumuloy-tuloy ka. Bakit? Yung mga nakaraan mo, aayusin niya kung may naging problema. At pagkatapos, buburay niya kung kinakailangan. Para sa ganon, maranasan mo ang isang buhay na pinagpala at masagana at lumalalim sa Panginoon. Hallelujah! Bakit hindi natin makita yung ginagawa ng Diyos ngayon? Bakit hindi natin maranasan ito? Kasi nga, minsan ay parang binibaby mo pa ang iyong nakaraan. Huwag na, tigil mo na, huwag mo na i-baby ang nakaraan mo. Kung maaari, ang makita mo ngayon yung tagumpay na ipinaparanas ng Diyos sa buhay natin. Yung tagumpay na iyong nilalakaran. Yung pong mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Makita mo na siya naghimala, kumikilos siya, yung pagising nga lang sa umaga, lagi natin binabanggit, blessing na yan, di ba? Himala na yan. Praise God. Bakit hindi natin ituloy-tuloy? God, marami ka pang gagawin sa buhay ko. Ba't hindi natin expect ang Diyos? Marami pa siyang kayang ipakita at iparasan. Pangalawa, yung needs mo, sinupply ng Diyos, di ba? Sa verse 5. You saw what He did for you in the desert until you came here. Yung mala-disyerto mong buhay, tuyot, ayan. At parang baliwala, parang wala na. Lord, wala na yata akong pag-asa. Pero ang ginawa ng Diyos, lahat ng pangailangan mo isinupply niya, ibinigay niya. Ayan, hallelujah. Binigyan ka niya ng asawa, ayan, mabait na asawa. Kung wala ka pang asawa, mag-pray ka at maladisyerto ang buhay mo, pwede kang bigyan ng asawa. Ayan, kung hanggang ngayon, dadalo pa rin kayo mag-asawa at wala pang anak, pwede ka rin mag-pray, Lord, bigyan mo ko ng anak, o Diyos. Hallelujah. Nakikita mo ang sarili mo, kahit na maladisyerto yan. Hindi mo po kinakailangan i-highlight ang disyerto ng buhay mo. Kayang-kayang i-supply ng Lord ang lahat ng iyong pangailangan at sabihin niya, anak, huwag kang mag-alala. I will supply all your needs according to my riches and glory by Christ Jesus. Lahat po ng ginawa ng Diyos sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak at lahat po ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay nangangahulugan lamang na nais kang alisin ng Diyos sa disyerto ng buhay mo. Ay, oras na para umalis, ha? Oras na para ang gawin mo, Lord, tuloy na po ako, dediretso na po ako sa plano mo. Gusto ko pong maranasan yan. Gusto ko pong makita yung gagawin mo sa buhay ko. Kayang-kaya ng Lord yan, no? Sabi niya, you saw, kita mo, experience mo yan. Kung anong ginawa sa iyo sa disyerto hanggang
ngayon, makarating ka rito. In other words, ang gusto ng Lord, makarating ka sa iyong promised land. At para makarating ka doon, lahat ng iyong pangailangan, kung kinakailangan, ay isupply niya hanggang marating mo yung pagiging rooted and grounded sa Kanya. Mapapansin mo na sa gitna ng iyong pangailangan, hindi tumigil ang Diyos na ibigay ang iyong sagutin ang iyong panalangin, ibigay ang iyong pangailangan. Why? Kasi nga, dire-diretso na po ito. Gusto niya pong kumilos, gusto niyang iparanas sa iyo ang nag-uumapaw niyang pagsama sa ating mga buhay. Grabe na to, no? Grabe ang Diyos. At ang kasunod, sabi niya sa verse 6, yung rebellious, nako, walang mangyayari dyan. Huwag na tayong magrebelde sa Diyos. Huwag na nating subukan din. Ano? Iba kasi, nako, hindi na ako sinagot ng Panginoon, ayoko na sa Kanya. Huwag mo na subukan at ipakita yung magandang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Sabi niya, rebellious perish. And you also saw what He did to Datan and Abiram, the sons of Eliab from the tribe of Reuben. Sabi niya, in the middle of all the Israelites, the ground opened up and swallowed them, their families, their tents, and everything living creature with them. Ano nangyayari kapag tayo pinagsimulang magrebelde sa Diyos? Napuputol po yung istorya. Minsan nga nabubura pa, nawawala. Sayang naman yung sinimulan. Ituloy mo na yan. Huwag na magrebelde. Lord, sorry po. Hallelujah. Kaya huwag na po natin pilitin kasi sa totoo lang, no, kapag naging rebellious po ang isang tao, sayang, napuputol yung istoryang maganda. Ito po dito, sila Datan at Abiram. Ang nangyari sila, kinain po sila ng lupa. Ano ibig sabihin nun? Hindi kailangan yan. Alam natin si Satan, di ba? Lucifer dati, ayan po ay nilamon din ng pagiging rebelde. Ano nangyari? Naputol din ang istorya niya sa langit at hindi na naging maganda hanggang sa katapusan. Kung tutuusin, maganda ang plano ng Diyos sa iyo, huwag ka nang umalis. Huwag mo nang hayaan na kain ka ng mundo. Huwag mo nang hayaan na ikaw ay lamunin ng lahat ng mga troubles, no, mga nararamdaman mo na, Panginoon, bakit ganito, ba't ganito? Lahat ng bakit mo ibigay mo na sa Lord at sabi mo sa Kanya, gusto kong magtiwala sa iyo. Gusto kong magtiwala sa naisin mo sa buhay ko. Gusto kong makita yung mga plano mo sa buhay ko. Gusto kong maranasan yung nais mo sa buhay ko. Gusto kong makita pa, Panginoon, yung magandang plano mo sa buhay ko. Ituloy mo na lang yan. Huwag na tayo magrebelde sa ating Panginoon. Ayan. At ituloy po natin. Pang-apat po, verse 7, your experience peculiar things. Itong maganda Pag tumuloy-tuloy ka, makakaranas ka nito, mga peculiar things, mga kakaibang bagay. Nagugulat ka, may ginagawa ang Diyos. Sabi, you saw with your own eyes all these spectacular things that the Lord did. Lahat ng ginagawa ng Diyos, marami pang parating. Spectacular nga, sabi dito, no? Kung tutusin natin, grabe pa yung karanasan mo. Nako, hallelujah. Kapag akin po ikinuwento ang lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay ko, baka maubos po yung panahon, yung oras, yung pagkakataon sa totoo lang, hindi ka maubusan ng istorya. Mula noon hanggang ngayon, grabe pa rin ang ginagawa ng Diyos at ang dami pa niyang ipinapakita, ipinaparanas, ang dami pang nangyayaring matindi sa buhay nating lahat. Bakit? Ang sabi niya ganyan, kapag naging rooted and grounded tayo sa Kanya, nararanasan mo mga peculiar things, mga kakaiba, mga bagay na hindi kayang ibigay ng mga direktor sa kapelikula. Sa pelikula ng istorya ng buhay mo, ibang klase ang gagawin ng ating direktor. Makakaranas ka ng kakaibang karanasan at sinasamahan ng Diyos. Hallelujah! Ano sabi, anong resulta? Kapag po dagdire-diretso tayo sa ating buhay Kristiyano. At na-cross po once you cross, expect new things. Ano yung cross? Makarating ka po sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo, wala namang ibang iniisip ang Diyos, kundi marating mo ang naisin niya. Kaya dapat maging rooted and grounded tayo sa Lord. Lalo tayong maging maugat ang ating pagkakristyano. Hindi na matitinag ito. Hindi na to kayang aliburahin ng aking damdamin o pakiramdam. Ako'y tuloy-tuloy na at may gagawin ng Diyos. At ang resulta na ito,
nako, mag-isip ka na ng mga bagong bagay pa na gagawin ng Diyos, no? Hallelujah! Mga bagong mangyayari sa buhay mo. Bigay ko po yung final verse po natin dito. Obey all the commands I'm giving you today, sabi ni Lord. Ayan. Lahat ng mga verse 8, no? Anumang mga utos ang aking ipagkakaloob sa iyo ngayong araw na ito ay iyong sundin. Sundin mo. Why? Ito po ang sabi niya. You will have strength. Magiging malakas ka. Yung pagiging rooted and grounded mo, lumalakas ka kay Lord. Kailangan mong lumakas eh. Kailangan mong lumakas physically, spiritually, mentally, emotionally. Kailangan mong maging malakas. Ulit-ulitin ko, kailangan mong maging malakas. Kapag lalo tayong sumusunod sa Lord, lumalakas tayo, tumitindi yung ating lakas sa Panginoon. At nakikita natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At grabe na to, no? Then you will be strength to enter to and take possession. Hindi lang yon. Pag nakapasok ka sa promised land ng buhay mo, kukunin mo lahat yung para sa iyo of the land once you've crossed the Jordan River. Kita mo? Grounded na. Rooted na. Dapat malalim ang pagkakatanim. Bakit? Papunta ako. Iko-cross over ko yan. Makakarating ako sa Jordan River at lalampasan ko yon at makakarating ako sa promised land ko at may gagawin ang Diyos. Masarap pala ang maging malalim at nakatanim ng maigi sa Panginoon. Kasi ang pangako ay iyong mararating. Mararating mo yan. Hindi na ako mag-expect na aalis ka sa Diyos, aalis ka sa Panginoon. Ang nakikita ng aking mga mata sa iyo, itutuloy mo yan at magtutuloy-tuloy ka. Dahil, hallelujah, lalampasan mo ang Jordan River mo, magko-cross over ka dyan at mararating mo ang iyong promised land. Why? Because you're grounded, you're rooted, you're rooted, you're grounded, you're rooted, you're grounded, you're rooted. Ang lalim mo, lalo kang magpakalalim sa Panginoon. Alam ko meron po tayong napulot ngayong umaga ito sa ating pong devotional journey. Alam ko meron po tayong nakuwang magagandang bagay na ibinibigay ng Diyos sa ating lahat. Nako, hallelujah. At tayo po'y mag-pray. Salamat po, Ama. Ang dalangin ko maging matibay ang aming Christian life. Lalo kaming lumalim, maging maugat, Panginoon, na matitibay ang aming pagkakristyano. At walang makakatinag sa amin, Panginoon. Makakalampas kami sa Jordan River namin at mararating namin ang promised land. God, in Jesus' name, dinidilig ko ng panalangin ang mga ugat ng bawat isa. At lalo po itong tumibay. At binibigyan ko po ng dahilan, Panginoon, na lalo kaming lumalim sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw'y napakabuting Diyos. Oh God Almighty, release your power, release your presence, release your love sa bawat isa. Release more of your blessing. Alam ko may gagawin ka. Hallelujah. Ang ganda po ng iyong plano. Ang ganda po ng aming mararating. Salamat po, unstoppable kang God. Thank you, Father God. I-bless mo po lahat na nanood at pati ang kalang mga mahal sa buhay at pamilya. We give you praise, honor, and glory in Jesus' mighty name. Amen and amen.